Mga ka-native, nagpiprepare tayo ng pagkain ng ating bibigyan ng wet feeding. Yan. At gusto nyo bang maging successful chicken breeder or chicken farmer? Yan, no? Dahil bibigyan ko po kayo ng tip about dito sa pag-aalaga ng manok. Ang kailangan nyo lang, bald, no? Ano ba ang ibig sabihin ng bald, no? Habang nagpapa-wet feeding tayo. Yan, bago yan, gusto ko i-share yung pag-wet feeding natin. Ganito yung klase. Ito yung ating tinatawag na feeder cup. Yan, binabasa po yung kanilang feeds at nilalagyan ko po yan ng Pro Gen Z. Yan, para super ganda yung ating mga alaga. Yan, so doon sa kabila may mga cups din ako doon na binabasa. Yan, mamaya-maya po nyo nang ibigay sa kanila. Sana wag lang tayong abutan ng ulan, parang babagsak na kasi. Yan, bald. No? B stands for baho. So, dapat talaga walang baho ang manukan. No? So, ano ba yung posibleng mangyari kapag mabaho yung manukan natin? No? Yung posibleng mangyari po sa atin kapag, o sa mga manok natin, kapag mabaho yung manukan, no? Ibig sabihin kasi, mataas na yung ammonia sa manukan natin. No? Kailangan natin mag-sanitize. Kung walang sanitize yung manukan ninyo, no? Pwedeng tumaas yung ammonia. No? Ammonia, tapos may mga salmonella, no? Kapag ganoon po yung mangyari sa manukan nyo, yung mangyayari sa paligid ng mga manok natin, no? Itong lupa or sa paligid nila, no? Maging toxic po, no? Dahil mataas na po yung ammonia at saka merong mga virus na or mga bakterya. Yan, no? Kaya ina-advise ko po na dapat hindi po mabaho ang inyong manukan. Maglinis po tayo palagi or mag-sanitize, no? So, ganun po yung meaning ng B sa salitang bald. Yan. So, ano naman yung A? Yan. Yung A naman po ay para sa age ng ating mga alagang manok. So, about sa age, dapat mong sisiw pa lang sila, no? Hindi po sila iba't ibang batch, no? Kasi nga, yung pwedeng mangyari sa mga sisiw natin, yung mga maliliit, mabubuli po ng mga malalaki. Kasi malalaki yung kasabayan nila no? So sa pagkain, sa pag-iinom ng tubig, nabubuli po sila ng mga malalaki. Ano ba yung connect nun kapag sila po umabot na ng ilang months, no? So kapag nabubuli yung manok, may tendency nyo, no, na may mga meals siya or mga time na pagpapakain tayo na meron siyang may skip, no? Kasi ayaw yung kumain dahil nga nabubuli siya ng mga kasama niya. So kapag ganun po, posible pong in the future, no, or paglaki niya, pwede siyang magkasakit or magiging mahina yung kanyang katawan dahil nga nabubuli siya ng mga kasamahan niya. Yan. So importante din po yung age sa mga sisiw, no? Kasi malaki po yung epekto paglaki niya. Minsan nga ilang weeks lang, manghihina na po yung mga sisiw at baka hindi na po abutin ng 1 month or 2 months yung sisiw ninyo kapag hindi po sila magka-batch, no? So, yun yung purpose ng tamang edad, no? Tamang pagkakasama. So, ako nag-experience na rin ako na try ko, yung mga 3 days na gap, medyo okay lang. Pero yung mga 1 week, 2 weeks, no? Minsan 2 weeks na gap, medyo malayo na po masyado. Nabubuli na po yung mga bagong kasama nila. Yan. So, paano naman kapag 4 months old, tapos mga breeder na yung kasama niya, no? So, ako, nag-i-introduce ako dito sa kanila, binababa ko sila sa ating breeding pen sa edad na 4 months old. Yan. 4 months old po, pwede na po silang isabay sa ating mga breeders. Kasi yung mangyayari dito, kapag 6 months, 7 months, 8 months old, yan, ako may bago akong nilagay dito na mga broodcocks, no? Yung iba dito 7 months na. Yung nangyari, kaninang umaga, naglaban sila, no? Kasi nga, malalaki na sila. So kapag inintroduce kasi natin sila sa mga bago nilang kasama, malalaki na sila halos lahat, mag-aaway po yan, no? Kasi nga, paglalabanan nila yung pagiging alpha na manok. Yung alpha, siya po yung halos lahat ng mga hens, siya yung magmi-mate. So katulad dito, ito yata yung alpha natin. Yan, napakaganda. Yan. No? So, yun yung pinagkaiba. Kapag 4 months kasi, hindi pa po yan papatol dun sa alpha. No? So kapag lumaki yung mga bago nyong ini-introduce na mga manok,
yan, medyo magkakasabayan na sila for how many days lang, no? Ganun po yung kinagandaan kapag 4 months sila ini-introduce dito sa ating breeding pen, no? So based lang naman sa experience ko, so sa mga meron mga experience diyan, pwede niyo ring comment, no, sa comment section natin. Yan, at mag-uusap tayo sa comment section. So dito naman tayo sa Black Ostulap natin, no? Dahil dito natin pag-uusapan yung letter L. Yan. Ano ba yung L sa bald? Ang letter L po ay lamig. Yan. So ang mga manok po natin hindi po gusto yung lamig, no? Mas gusto nila yung mainit. Yan. Pero dito sa lugar namin, dito sa bahay natin, no, medyo malamig dito. So, bago ko sila inintroduce dito, gumamit ako ng ambroxetil, yan, at saka Ornistat. Yun yung ginamit ko para lang ma-maintain yung kagandahan ng manok natin at maiwasan yung mga sakit-sakit. Yan. So, lamig, no? Ang mga sisiw din natin, dapat hindi din po sila malamigan. Kasi konting pagkakamali lang sa temperature, no, kapag hindi po enough ang init doon sa loob ng brooder nila, kawawa po yung mga sisiw natin, no? Hindi po yan naabutan ng 1 linggo, no? Ubos po yung sisiw natin. So, yun yung pangit pag hindi natin nabigyan ng enough na init yung ating mga alagang manok. Yan, no? So, lamig yung kalaban ng ating mga alaga. So, kapag ganito yung panahon, umuulan, yan, twice or thrice a week, no? Kapag palaging ganito, kami po ay nagbibigay ng ambroxetil sa kanila. Yan. No? So kapag iba naman yung sakit, hindi na halimbawa, hindi po kayo nagbibigay ng mga vaccine, no? Yung mga manok ninyo, hindi nyo na rin nagamot agad, no? Lumala yung sakit, hindi na kayang gamutin ng ambroxetil. So that is the time na ma-proceed na po kayo doon sa mas higher pa na gamot, which is yung Ornistat, no? Yung mga trimethoprim, sulfa, yun yung mga gamot na kailangan ng manok natin. Yung kinaganda lang sa Ornistat, may sulfa na siya, may trimethoprim, may mga folic acid pa, may vitamins pa. Yun yung kinagandaan doon. Yan, no? So ano naman yung meaning ng D sa bald? Yan. Ang D ay dami. Yan. Sa dami po sa area, no? Kasi marami nagtatanong sa atin, sa isang manok ba anong area yung kailangan, no? Ang isang manok po ay kailangan ng 1.5 square meter. Yan. So, halimbawa, meron po kayong 300 na manok, no? I-times nyo po sa 1.5, nasa 450 square meters po yung kailangan natin. Kung meron kayong 100 na manok, yung kailangan nyo po is 150 square meters, no? Ganun po yung kailangan natin. At dapat doon pa lang sa sisiw natin, no, hindi po dapat na crowded sila, no? Ano ba yung purpose kapag, ano ba yung epekto kapag naging crowded yung mga manok natin sa kanilang area? Yan. Kapag naging crowded po yung mga manok natin sa area nila, yung ibang manok yung mga malalaki, no, ayaw na po mag-mate, wala nang gana makipag-breed dahil nga crowded na sila. Yan. And yung isa pa doon, yung poops nila dumadami. Yan, kasi nga crowded sila, walang enough na space para sa kanilang mga poops. So, yung mga poops po nila, no, yun po yung, kapag nakain po yun nila, pwede magkakos yun ng cocci na sakit, no? So, about sa cocci, or coccidia, no? Medyo, yung tumatay po ng dugo, no? Yung gamot po doon, no, ay mga sulfa, trimethoprim, yan. At saka, halimbawa naman, kapag malamok, yan, no? Nagkakasakit po sila ng malaria. Ang cocci po or coccidia, isa sa klase ng blood parasite. Yung may dalawang klase ng blood parasite, yun po yung malaria, avian malaria, at yung ating cocci, no? So, yung gamot lang doon na masasuggest ko is yung ating Ornistat. Yan. So, and dapat din po, no, kapag tayo po ay nagagamot sa ating mga alagang manok, tayo po ay magbigay ng vitamins, no? At saka kapag merong malaria yung manok ninyo or cocci, dapat yung vitamins na binibigay natin or multivitamins, wala pong vitamin B1 na B-complex. Maraming klase ng B-complex, pero yung masasuggest ko lang sa inyo na probiotics, no, ay yung andun sa Progen-Z. Kasi nga halos lahat ng probiotics doon ng B-complex andun na, except lang sa vitamin B1. Ang vitamin B1 po, good po siya sa manok
Pero hindi siya good sa blood parasite. Katulad ng malaria at saka ay good siya sa blood parasite, no? Kasi nga parang yun po yung pagkain ng blood parasite na malaria at cocci. So kapag tayo po yung nagbigay ng vitamins na merong B-complex na vitamin B1, no? Tapos yung ating manok po ay dumaan na po sa sakit na cocci at saka malaria, parang magiging magiging mas malakas lang yung sakit nila, no? Kaya kapag tayo po yung nagbigay ng vitamins na dumaan na po sa cocci at saka sa avian malaria yung manok natin, dapat po yung ibigay nating vitamins, wala pong vitamin B1. Kaya masasuggest ko sa inyo yung Progen-C at pwede nyo pong ihalo doon yung Ornistat natin. Yun yung kinagandahan sa partnership ng Coccidia, ng Ornistat at saka Progen-C. Yan, no? So, maraming hindi sumusunod sa BALD, kaya maraming hindi naging successful sa chicken farmer o sa chicken breeding. No? So, yun lang yung masasuggest ko sa inyo mga ka-native, no? Sana may natutunan kayo sa video na to at parang uulan na. Kaya tatapusin ko na yung video na to. Maraming salamat mga ka-native. Bye-bye po.